Magandang araw mga kapatid. Kami po ay nasa Group 5 at ito po ang ating virtual fellowship February 16, 2025. At ang ating theme for the month is about the heart check. Amen? So, ang verse po natin ay matagpuan po natin sa Proverbs 4:23. Sabi po dyan, "Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life." So, ang title po ng ating message for today is Guard Your Heart. Tingnan natin, ano bang ibig sabihin ng guard? Ang guard po ay yung to watch over in order to protect or control. The Bible describes the wellspring of all of life is the heart. It is the seat of the intellect kung saan dito po na malagi yung sa puso natin, yung ating mga intellect, ang ating emotions, ang ating mga desires. And then God knows the inner core is the heart for every person. So, ni-examine po ni God ang laman ng ating mga puso to see to it kung ito ba ay through devotions. We as God people ought to pray, nagpipray tayo kay God to take care, to take close, to look our hearts so that He may cut out, parang putulin ni God ang mga evil thoughts na naninirahan sa ating mga puso. And then, to prepare us in full. And then, we are sincere, we are hearty living, yung pamumuhay natin na sinseridad. At yung nasa mabuti. And to a glorious life beyond. Amen? So, yun po ang pinipray natin kay God. Lord, teach us, guide us, guide our hearts. Kasi ayaw ni God ng ating mga puso ay manatili sa pagkakasala. Without God's grace, the human heart is wicked. Ito po yun. Wicked po ang ating mga puso kung wala po yung biyaya, yung grasya ng ating Diyos. At ito po ay magpupudos ng sari-saring mga evil actions, mga masasamang mga actions. But the believer's heart, tayo mga believer, yung ating mga puso ay pinapalambot ni God, recreated, and then purified ng God. Piniprovide niya yon, sinosoftened. Amen. And then create. Kaya nga yung panalangin ni David, create in me a clean heart. Because sa ating heart, nandun po yung sari-sari na mga evil thoughts dito sa mind. And then, iniisip ng puso, nabubuo sa ating isipan. And then, our hearts na directed kay God, produce good fruit. Nagbubunga po ito ng mabuti. At ang buhay na nag-o-obey kay God sa kanyang kalooban. Amen. Ang ating mga puso po, yung ating mga damdamin, yung puso nating umiibig, yung mga desires natin po ay nagdidictate po yan. At nag-i-extend how we live. Kung paano ba tayo mamuhay. Paano tayo nabubuhay. Because we always find, kasi nais po nating hanapin yung mga bagay na kung saan ikaw nai-enjoy. Nais mo yung enjoyment. Yun po yung hinahanap ng puso mo. And then Solomon tells us to guard our hearts. Nais ni Solomon sa kanyang mensahe, sa kanyang verse na ito, na ingatan natin, bantayan natin ang ating mga puso above all else. Making sure we concentrate on the desires that will keep us on the right path. Kailangan nating i-concentrate yung ating mga desire na makakapag-guide sa atin sa tamang landas. Alamin natin, siguraduhin natin yung ating mga affections na yan na magpupush sa'yo in a right direction. Lagyan po natin ng mga
boundaries po. Ibaligyan natin ang boundaries, yung ating mga desire, na hindi po tayo mapunta, hindi tayo mapapahamak. Kung ano man yung nakikita, kung ano man yung nais ng ating mga puso. Amen? Then, i-look straight po natin. We'll look straight ahead, and then, keep our eyes, fix our own goals na nais natin, and don't get distract. Huwag po tayong ma-distract, yung masa-sidetrack sa mga bagay na kung saan yung daan. Huwag tayong padala sa ating mga daan na kung saan naglilid sa isang kasalanan. Baka ma-detour po tayo na bagay na magawa mo sa lugar na mapuntahan mo na kung saan doon ka nagkakasala. Ingatan natin, bantayan natin ang ating mga puso because evil lodges in the human heart. Nanirahan po dyan sa puso natin ang mga masasama na mga bagay. Think evil. Diyan, nakatira po yan sa puso natin. Sabi nga ng Genesis 6:5, Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart is only evil continually. Was only evil. Continuous po. Yun po ang nakikita ng Diyos sa puso ng tao. Kaya sad to say po na kung tayo po ay hindi nakaakma, hindi naka-anchor kay Lord, yung mga puso natin ay manatili sa pagkakasala. Kasi kung ano man ang laman ng puso mo, siya po yung lumalabas sa ating mga labi. Amen. So, ang tanong po ngayon, kumusta na po ang ating mga puso? Nakaakma pa ba tayo? Nasa right path pa ba po ba tayo? Sa lugar, sa nais ng Panginoon? Kumusta ba ito? Hindi nanatili ba yan malambot? Hindi ba yan naging matigas para sa Diyos? Amen. Nawa po ang theme for this month is to check our heart. We need to check our heart. Check on it. And then, ito mensahe na po na ito ay nagtuturo po sa atin kung paano tayo muli ma-remind tungkol sa ating mga puso. Asa na ngayon ang ating mga puso? Kumusta na? Nanatili pa ba? Andun pa ba yung devotions natin? The sincerity, the hearty living. Amen. Alamin natin, dahil ngayong buwan na ito ay buwan ng mga puso, so tignan natin maigi, kumusta ang laman ng mga puso na yan? Ikaw ba ay hindi pinagmumulan ng mga kaguluhan dahil ang puso mo ay napuno ng mga evil thoughts, evil desires? Kailangan po natin ipag-pray ang ating mga puso na patuloy ingatan ng Panginoon, and then to cut what evil desires na andyan. Amen. Salamat po ng marami, Father God. Thank you for this word, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin, O God. Nawa, Panginoon, ang aming gawain na ganito, O Lord God, even the online, O Lord God, our virtual fellowship, Panginoon, ito po ay nakakatulong na ma-spread po ang iyong mga salita. Marami pong salamat, Father God. This we pray in Jesus' name. Amen.